Mother's Day po, lalo-lalo na sa mga nanay na malayo ngayon sa kanilang pamilya. Alam niyo po ba, 70% ng mga OFW ay mga babae at marami sa kanila ay mga ina ng tahanan na walang ibang hangat kundi ang mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ganyan din ang kwento ng dalawang ina na makikilala natin ngayong gabi. Si Cecilia, na ang nais lamang ay mapag-aral ang kanyang mga anak, pero ngayon, nahakulan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo sa Taiwan. Si Cecilia Alcaraz! At ang single mother na si Elvira, na 15 years ng beautician sa Riyadh, at ngayon ay nagbabakasyon dito sa Pilipinas para naman makapiling ang kanyang mga anak. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Cara David, at narito na po ang kwento ng mga natatanging ina. Bawat padala may kalakip na kwento, malayo man sa minamahal ko, nararating ang damdamin, saan mang panig ng mundo. Nawalay man sa aking pamilya, pangarap ko'y kanina'y magsama-sama. Ito ang kwento ko, ang diary ng buhay ko. Ang pinaglalaban kasi namin, buhay at kaligtasan ng aking ina. Kahit anong nangyari, hindi kami titigil ng hindi mapabalik sa Pilipinas. Sa rally na ito noong Lunes sa harapan ng Department of Foreign Affairs, may mga anak na nananawagan para sa kanilang ina. Ang mailigtas ito mula sa parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa Taiwan. 1999 nang pumunta si Cecilia Alcaraz sa Taiwan bilang domestic helper. Hindi daw sapat yung kanyang kinikita para buhayin yung kanyang 4 na mga anak. Kasi single parents lamang kasi siya. So, sabi niya, ate, ako'y aalis, pero tingnan-tingnan mo nga rin yung aking mga anak. 2002 nang mapasok naman siya bilang English tutor sa Taiwan. Mas malaki ang sahod kumpara sa pagiging DH. Ito pa po yung mga ibang laruan na po pinadala niya. At saka po ito pa po yung iba. Ito po yung pinakang huli po pinadala po ng nanay namin. Ito lang po kasi pinakang nag-aano po sa amin na alaala po. Nagaling po sa magulang ko. Kaya po inaalagaan po namin ito. Pinakakaingatan po namin. Pero simula 2002, di na nakauwi si Cecilia dahil nag-TNT na siya sa Taiwan. Dumating po yung taon ng 2007. Yung tumutulong po yun po yung nagsabi sa amin na nakakulong po yung nanay ko. Dahil po ba sa ginawa daw po niyang kriminal. Ayon sa police report ng Kaohsiung Police, September 27, 2007, pumunta si Cecilia sa bahay ng Taiwanese broker na si Chow Yun para humiram ng pera. Pinilit umano nitong kunin ang PIN number ng mga ATM nito at nang hindi siya mapagbigyan, pinagsasaksak umano ni Cecilia si Chow Yun hanggang sa mapatay. Pero ayon sa bensyon ni Cecilia sa korte, nang dumating siya sa bahay ni Chow Yun ng September 27, may 2 Taiwanese sa bahay ng biktima. Patay na raw si Chow Yun at tinakot siya ng mga ito para siya ang magtapon ng katawan ng biktima at maliin sa krimen. Siya inutusan sa pagbili, pagpunta sa tindahan, para paglagyan ng bangkay kasi kung hindi daw niya gagawin yun, ay sila'y papatayin. Para sa kanyang mga anak, hindi magagawa ni Cecilia ang krimen. Paano mo nagawa sa matalik niyang kaibigan? Siya ang nagpasok sa kanya sa trabaho bilang guro sa Taiwan. Dahil sa pagkakakulong sa kanilang ina, nahinto na sa pag-aaral ang magkakapatid. Kailangan ko pong magtrabaho para po makakain po kami sa pang-araw-araw na magkakapatid. Minsan po sa bukid, nagpapaupa tapos pagkabala naman nabiyahe yung tayo. Habang wala yung nanay ko, ako muna yung tumatay yung amatinas dito sa pamilya namin para sa mga kapatid.
December 27, 2008, bumaba ang hakol ng korte. Guilty si Cecilia at kamatayan ang parusa. Yung naging pakiramdam ko po nun, parang nangihina ako. Parang mawawalan kami ng pag-asa. Siyempre, yun na nga lang po yung katuwang namin sa buhay. Mawawala pa. Ayon sa grupong migrante, hindi daw nasuportahan ng Manila Economic and Cultural Office o MECO o tumatayong embahada ng Pilipinas sa Taiwan ang kaso ni Cecilia. Kaya raw siya nakatulan ng kamatayan. Tingin nila na hindi sapat yung ginawang proseso kay Cecilia, na umamin siya na walang counsel ng mga panahon na yan. Nung kinalampag namin sila ng bandang pangatlong linggo ng Oktubre, nag-provide sila ng isang lawyer at gawa siya yung official na lawyer na bibigyan ng gobyerno, umalis na tong lawyer ng NGO. Kasama natin ngayon via the internet si Ambassador Antonio Basilio ng Taiwan at makakausap natin siya tungkol doon sa kaso ni Cecilia Alcaraz. According po sa migrante at base rin po sa mga sulat ni Cecilia sa kanyang pamilya, hindi raw siya agad nabigyan ng abogado. Totoo po ba ito? Hindi. Nabigyan natin siya ng abogado nung time na nalaman namin na siya ay being investigated. At ang sistema kasi dito sa Taiwan justice system, during the investigation phase, yung lawyer hindi pwedeng mag-interfere sa investigation. Pero oras na nalaman namin, nandun kami. Nitong Pebrero, bagong napipintong hatol ng kamatayan kay Cecilia, tinulungan siya ng MECO para makitang huli ang kanyang mga anak. Unang pagkikita yun, parang iiyakan lang mo nangyari. Siyempre, yung emotion na lumabas. Siyempre, yung pagkikita sa tagal po ng panahon na yung iiyakan. Halos hindi na po kami nakapag-usap ng ayos. Ano man yung mangyari, huwag kayong iiyak. Kasi, iiyak kayo dahil iiyak kayo. Wala naman akong kasalanan. Umiiyak kayo kung merong ginawa ang yung nanay mo. Nitong Lunes, habang nagrarally ang mga taga-suporta at mga anak ni Cecilia sa tapat ng DFA, ibinaba ng korte sa Taiwan ang parusang habang buhay na pagkakakulong. Hindi pa tapos yung kaso kasi hindi pa na-decision ng finality. Hindi pa yan ng Supreme Court at may posibilidad na mag-apila yung pamilya ng biktima o si Cecilia mismo. Nakakalungkot na yun yung sukli sa pagsasakripisyo ng isang ina. So I could only hope na sana si Cecilia, tulad ng marami pang mga nanay na nagsasakripisyo ngayon sa ibang bansa para sa kanilang anak, sana one day makauwi rin sila. Nanawagan po kami sa mga kapitbahay, kaibigan, mga kalugar sa Alcaraz. Habang nakapila pa ang kaso ni Cecilia, nangangalap ng pirma ang kanyang mga anak para iapila sa gobyerno ng Taiwan na mapauwi ang kanilang ina. Paghingi ng tulong sa gobyerno para mapabalik na Pilipinas yung Bakit lagi mo Ma'am, syempre anak yun eh. Hindi natin sila pwedeng pabayaan eh. Anak natin sila, lalo na yung bunso ko.